Great day, mabuhay. Ang pambansang utang ng Pilipinas ay kapansin-pansing tumaas mula noong simula ng ika-21 siglo. Narito ang isang graph na nagpapakita ng hindi pa nababayarang utang ng Pilipinas mula noong 1996. Dito makikita na sa bawat taon, ang natitirang utang ay palaging tumataas. Makikita mo rin kung sinong mga pangulo ang nanguna sa pagtaas. Sa panahon ng paghahari ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, makikita mo na tumaas ang utang mula 2.3 trilyong piso noong 2001 tungo sa mahigit 4.7 trilyon na piso ng Pilipinas pagsapit ng 2010. Gayon din, makikita mo ang utang na natamo ni Benigno Aquino III na nagsimula sa kanyang pagkapangulo noong 2010 na may utang na 4.7 trilyon na outstanding at lampas 601 trilyon ang pambansang utang. Ngunit ang malaking pagtaas ng utang ay nangyari sa walang iba kundi ang pagkapangulo ni Rodrigo Duterte. Si Duterte, na nanunungkulan na may pambansang utang na 6 trilyong piso, ay tinapos ang kanyang pagkapangulo na may mahigit 13.4 trilyon sa pagtatapos ng 2022. Ngunit ito ang taunang datos ng pagtatapos. Hindi talaga nito isinaalang-alang ang araw at buwan ng kanilang panunungkulan. Gayunpaman, ipinapakita pa rin nito kung gaano kalaki ang utang na natamo ni Rodrigo Duterte. Ngunit matapos tapusin ni Rodrigo Duterte ang kanyang opisina noong 2022, nanumpa si Bongbong Marcos bilang bagong Pangulo. Si Bongbong Marcos, gayunpaman, ay iniulat na kukunin ang pagkapangulo ni Duterte na may utang na higit sa 12.79 trilyong piso noong kalagitnaan ng 2022. At simula noon, lumubo na rin ang utang ng bansa. Sa pagtatapos ng 2024, nakita ng pambansang pamahalaan ng Pilipinas na ang natitirang utang ay higit sa 16.05 trilyong piso. Iyan ay isang malaking pagtaas ng 25% sa loob lamang ng 2 taon. Ito ang nagbunsod sa ilang mga tao na maniwala na ang Administrasyong Marcos ay napunta sa isang borrowing spree na kung saan ang ilan ay espekulasyon na maaaring mas mataas ito kaysa sa dinala ng Administrasyong Duterte. Upang maunawaan natin kung ito ay mabuti o masama, kailangan muna nating pag-usapan ang mga dahilan ng pagtaas na ito. Ang pinakamahalagang dahilan ng pagtaas ng utang na ito ay walang iba kundi ang deficit spending ng Administrasyong Marcos. Ang Administrasyong Marcos, tulad ng ibang gobyerno diyan, ay may pambansang budget. Ito ay kung paano sila gumastos ng pera sa bansa. Dito napupunta ang sweldo ng mga opisyal ng gobyerno, mga pampublikong infrastruktura na itatayo, o maging ang militar mismo. Ang budget na ito ay maaaring magtaas ng pambansang utang ng Pilipinas kung sila ay gumastos ng mas maraming pera kaysa sa kanilang nakolekta. Halimbawa, i-graph out natin ang revenue at expenditure ng national budget mula 2023 hanggang 2028. Dito makikita na may mga revenue at disbursement. Ang mga kita ay karaniwang pera na kinokolekta ng gobyerno mula sa mga tao nito na kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng mga buwis. Ang mga disbursement naman ay ang halaga ng perang ginagastos ng gobyerno sa iba't ibang programa, proyekto at operasyon. Kapag ang mga disbursement ay lumampas sa mga kita, ang gobyerno ay nagpapatakbo ng isang deficit sa budget na dapat masakop sa pamamagitan ng paghiram. Sa gayon ay tumataas ang pambansang utang. At tulad ng nakikita mo, sa bawat isang taon, ang balanse ng piskal ay negatibo na higit sa 1 trilyong piso kada taon. Kaya ang deficit spending na ito ay hindi maiiwasang lalong tumaas ang utang ng Pilipinas. Ngunit kailangan din nating pag-usapan ang dahilan sa likod ng paggasta sa deficit na ito.
Noong panahon ni Duterte, tumaas ang utang ng Pilipinas. Dahil lang yan sa COVID-19 pandemic. Ang administrasyong Duterte ay pinarami ang pangungutang upang tustusan ang mga hakbang sa kalusugan, mga programa sa proteksyong panlipunan at mga pakete ng pampasigla sa ekonomiya. Ang ilan ay nag-debate tungkol sa mga epekto ng mga paghiram na iyon. Gayunpaman, ang mga aksyon na ginawa ay hindi isang outlier. Ginawa sila ng maraming pamahalaan sa buong mundo. Sa ilalim ni Marcos, gayunpaman, walang anumang pandemya, kaya bakit mag-abala sa paghiram ng napakaraming pera? Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, hindi lang nangungutang ang administrasyon para sa mga bagong proyekto, kundi binabayaran din ang mga utang sa panahon ng pandemya na minana sa administrasyong Duterte. Iyon ang isa sa mga dahilan ng pagtaas na ito dahil may pangangailangang i-refinance ang mga nakaraang paghiram. Ang hamon ay ang mga utang na ito sa panahon ng pandemya ay hiniram sa panahon ng mababang rate ng interes, 2020-2022. Ang pandaigdigang kondisyon sa pananalapi ay nagbago ng husto. Dahil sa post-pandemic inflation at geopolitical uncertainties, ang mga sentral na bangko, kabilang ang US Federal Reserve at Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ay may agresibong itinaas ang mga rate ng interes. Nangangahulugan ito na ang gobyerno ng Pilipinas ay muling nagtutustos ng mga lumang utang sa mas mataas na rate ng interes na humahantong sa isang makabuluhang pagtaas sa mga gastos sa pagbabayad ng utang. Ayon kay Recto, inaasahang tataas ng 11% ang pagbabayad ng interes sa 2025 kumpara sa mga nakaraang taon. Nangangahulugan ito na kahit na ang gobyerno ay hindi nangungutang para sa mga bagong proyekto, ang simpleng pagpapanatili at pagbabayad ng mga umiiral na obligasyon ay naging mas mahal. Ang isa pang dahilan para sa pagtaas ng lampas sa paggasta sa utang at depisit ay maaaring dahil din sa mga epekto sa pagpapahalaga ng foreign exchange. Ayon sa Philippine Department of Treasury, mula 2023 hanggang 2024 ay nagkaroon ng pagtaas na nagkakahalaga ng 208 billion pesos dahil sa paglakas ng US dollar na nagpapataas ng halaga ng foreign debt ng Pilipinas sa piso. Dahil ang isang bahagi ng utang ng bansa ay denominasyon sa US dollars, ang anumang pagpapahalaga sa dolyar ay nagreresulta sa mas mataas na piso katumbas na utang. Ngunit habang ang mas malakas na dolyar ng US ay tumaas ang halaga ng utang, ang mga pagbabago-bago sa ibang mga dayuhang pera ay nakatulong na mabawi ang ilan sa epektong ito na binabawasan ang kabuuang pagtaas ng utang. Ngayon, kailangan nating pag-usapan kung ito ay mabuti o masama para sa Pilipinas. Mayroong dalawang pangunahing dahilan kung bakit ito ay okay. Ang una ay dahil sa komposisyon ng utang ng Pilipinas. Narito ang isang graph sa domestic debt at foreign debt ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2024. Dito makikita na 68.1% ng kabuuang utang ng Pilipinas ay hiniram sa loob ng bansa, habang 31.9% ay hiniram sa mga foreign lender. Ang dahilan kung bakit ito ay mabuti ay dahil ang karamihan sa utang ng Pilipinas ay denominated sa piso kaysa sa mga dayuhang pera. Nangangahulugan ito na ang gobyerno ay may higit na kontrol sa pamamahala ng utang nito dahil hindi na ito kailangang mag-alala ng labis tungkol sa mga pagbabago sa halaga ng palitan na nakakaapekto sa mga pagbabayad. Bukod dito, kapag umuutang sa loob ng bansa, maaaring makipagtulungan ang gobyerno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, upang pamahalaan ang mga rate ng interes at patakaran sa pananalapi na tinitiyak na mananatiling sustainable ang utang. Sa kabaligtaran,
Ang dayuhang utang ay napapailalim sa pandaigdigang mga kondisyon ng merkado sa pananalapi, kung saan ang mas mataas na mga rate ng interes, tulad ng mga itinakda ng US Federal Reserve, ay maaaring tumaas ng malaki sa mga gastos sa paghiram. Ngayon, ang pangalawang dahilan kung bakit okay ang lahat ay dahil habang tumaas ang kabuuang halaga ng natitirang utang, ang utang sa GDP, na isang pangunahing tagapagpahiwatig ng kakayahan ng isang bansa na pamahalaan ang utang nito, ay nanatiling medyo matatag. Halimbawa, narito ang isang graph sa utang sa GDP ng Pilipinas. Dito makikita na ang utang sa GDP mula noong umalis si Duterte sa pwesto noong 2022 ay mahigit 60.9%. Ngunit sa pagtatapos ng 2024, ang utang sa GDP ay talagang bumaba sa 60.7%. Ito ay isang maliit na pagbaba, ngunit ipinapakita nito na ang paglago ng ekonomiya ng bansa ay sumasabay sa pag-iipon ng utang. Ang bahagyang pagbaba sa ratio ng utang sa GDP ay nagmumungkahi na habang ang gobyerno ay patuloy na umuutang, ang ekonomiya ay lumalawak ng sapat upang makuha ang karagdagang utang nang hindi lumalala ang pangkalahatang posisyon sa pananalapi. Kaya, tulad ng nakikita mo na ang Administrasyong Marcos ay nagdagdag ng maraming bagong utang mula nang maupo. Ngunit iyon ay dahil sa mga nakaraang problema ng mga administrasyon tulad ng pandemya ng COVID-19. At magandang sabihin na ang bansa, sa kabila ng nakikitang pangkalahatang pagtaas sa halaga ng utang, ay talagang nasa isang mas mahusay na posisyon dahil sa indicator na kilala bilang utang sa GDP. Ngunit gayunpaman, ipaalam sa amin kung ano ang iniisip mo. Salamat sa panonood!